Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode ngayong araw dito po sa ating Facts First podcast. We are recording this episode ngayong mag-aalas 3 ng hapon, 2:59 in the afternoon. Ngayong araw, November, ano ba ngayon? 26, 2024. Okay? We're recording this episode dahil sumisingit lang po tayo sa oras ng ating special na panauhin dahil inumaga po sila sa kanilang pagdinig kahapon dyan po sa House of Representatives. So without further ado, I'd like to introduce our guest for today. He is the chair of the House Committee on Good Government and Public Accountability, Manila Congressman Joel Chua. Magandang araw po, Congressman, and thank you for joining us again dito po sa Facts First. Hi, good afternoon, Christian, and magandang hapon din sa lahat ng mga taga-subaybay. Tama po ba? Inumaga kayo kanina, no? Anong oras po kayo natapos? Tingin ko, past 1 na eh. Mm-hmm. Sa madaling past 1. Oh. Okay. Sige, pag-usapan muna natin yung status ng mga resource persons from the Office of the Vice President. Tama ba? May nabasa ako na nilift na yung ano sa kanila? Yung contempt order ba yan? Actually, furlough lang. Parang temporary Furlough lifting lang. Yes. Dahil meron sila namang commitment na by Friday, which is the next scheduled hearing, sila ay a-attend. Sino po ito? Yung nabigyan ng furlough? Nung 4, including si Gina Acosta, yung dinala sa ospital. Yung mag-asawang Fajardo. Etong si ano po? Si Ortonio at saka Acosta. Okay. Ito po si Zulaika Lopez. Ano po yung status niya? Si Zulaika, since nag-submit siya ng medical excuse, in-extend yung kanyang contempt. So, until Saturday, ang kanyang contempt order. Okay. So, kailan po yung susunod na pagdinig ng Committee on Good Government? And is she expected to be there? Kailan po? Friday. Friday. So, expected na po ba na mag-appear siya doon o hindi pa rin? Well, expected namin na mag-appear siya para at least matapos na, no, kung may mga dapat tayong matapos. Okay. Pag-usapan natin, Congressman, yung pag-appear ni Vice President doon po sa hearing ninyo kahapon. No? Was that unexpected? Kasi hindi naman siya uma-attend prior to that, diba? Nung sumipot siya nung una, hindi siya nag-oath. Pero finally, nag-oath siya. Were you expecting this na magpakita na siya kahapon? Well, siguro it's high time na magpakita na siya. And we're happy na at least kahit papaano nakipag-cooperate siya, hindi na siya nagpumilit sa kanyang pag-oath. Pero anong tingin niyo po rin sa kanyang actuations kahapon? Kasi nung pinapanood ko, medyo confrontational siya, especially sa inyo bilang tagapamuno ng komite. Well, the usual Vice President. What do you expect? Okay, which is? Confrontational. Ano ba yung mga sinabi sa inyo? Kasi apparently na-caught on camera yung sinabi pala niya sa inyo na don't worry, hindi kita susuntukin. Tama ba? Tama. Ano kasi yun nag-discuss kami. So, parang gusto niyang lumapit. So, siyempre ako, ina-assess ko, baka mamaya kung ano-ano na naman ang sabihin. Hindi ako agad nakapag-react. Then all of a sudden, biglang nagsalita siya ng gano'n. In any event, siyempre tayo naman, hindi naman para patulan natin siya. Unang-una, babae siya. Pangalawa, siyempre, ating Vice Presidente yan. Pero anong tingin niyo dun sa gano'n? Parang attitude toward you? Kasi kahit Vice President siya, well, makikita mo talaga dito yung character ng tao na parang walang respeto, di ba? So, ang tingin niya, high and mighty siya. So, sa lahat ng tao, parang masyado niyang inaano yung kanyang power. Pero tayo naman, siyempre, ano lang naman tayo,
cool lang. Hindi naman para patulan pa yung mga ganyang klaseng actuations. Meron pa bang iba kayong nakitang provocation on the part of the Vice President? Actually, minsan mabait siya eh. Minsan iba yung tansya niya, kaya minsan kailangan titimplahin mo rin eh. Meron naman instance doon na medyo respectful siya, kaya medyo iba-iba yung timpla niya eh. Kaya kailangan medyo hindi ko rin alam eh. Sa totoo lang, hindi ko rin masyadong magets yung kanyang temper. Tsaka isang nakita po namin doon yung si Congressman Dan Fernandez. I think nilapitan kayo tsaka si VP. I think tama ba? He was trying to cool things down. Pero parang sinopla siya ni Vice President. Pwedeng pakikwento po yung nangyayari doon. Kasi parang sinasabi ni Congressman Dan Fernandez no, na ano lang tayo, relax lang, cool lang. Kasi nung una medyo abrasive, medyo mainit si VP. She was insisting on following the rules of court as suppletory. Pero alam po ninyo, hindi, this is not a court of law. Yun naman ang sinasabi ko sa kanya. So parang gusto niya kagaya sa rules of court na may mga marking of evidence. Sabi ko, hindi naman tayo court of rule, hindi naman tayo korte para ganyan ang anuhin natin. So biglang lumapit si Congressman Dan Fernandez na parang relax lang tayo, parang gano'n. Sabi niya, I'm not talking to you, I'm talking to the chairman. So, parang gano'n ng But eventually, rin naman, na-pacify din naman. Wala namang masyadong... Siyempre, puro naman kami lalaki. Tapos babae to, tsaka Vice President. Pero hindi ba mukhang yan? Parang strategy or tactica yun para para ma-derail yung pagtatanong ng mga kongresista? Kasi ni-raise na rin niya ito ni Congressman Marcoleta, diba? Suppletory daw yung rules of court doon sa inyong hearing. Binasa ko kay Congressman Marcoleta yung internal rules ng Congress na yun nga na hindi naman dapat kagaya ng sa korte itong pagdinig dito sa ating committee. Pero hindi nakalusot yung ganong insistence. Tama ba? Miski binara niya si Congressman Paduano, di ba? Sabi niya, I'm not talking to you, I'm talking to the chairman. Kasi ang gusto nung nire-raise actually ni Congressman Marcoleta doon yung constitutionality. Yung constitution, sinasabi niya na yung COA talaga ang ang binigyan ng mandato ng ating constitution para mag-audit, so forth and so on. Itong si Congressman Paduano, gusto niya siya yung sumagot. So, nagpa-recognize sa akin. So, ako naman, i-recognize natin. Kasi alam mo, ang hirap dahil puro senior sa akin itong mga nag-uusap eh. 'Di ba? So, tayo naman, as much as possible, we try to accommodate yung mga senior congressmen natin. So, sabi ni Congressman Marcoleta nga na I'm not talking to you, gusto ko yung sa chairman. Hanggang medyo nagkaroon sila ng konting nung naramdaman ko na medyo magkakainitan, sinuspend ko muna dahil baka maulit na naman yung dati, magsisigawan na naman yung mga senior congressmen natin eh. So nung lumapit si Congressman Marcoleta, sabi niya, pagbigyan mo na ako, Chair, sagutin mo na lang tapos magre-refer na ako dun sa COA, magtatanong na ako. Ang gusto niya pala, after niyang mag-manifest at sagutin ko, gusto niya, siya na yung i-recognize ko para makapagtanong. Kaya lang ang problema, may mga order, may mga may mga nakapila na mga congressmen na nauna sa kanya. So nung tinanong niya kung pang-ilan siya, pang-13 pa siya doon sa magtatanong. So because of that, sige sabi ko sasagutin ko na pero hindi ko muna siya agad ni-recognize. So ang sinabi ko nga sa kanya na kung may mga issue ka about constitutionality, tingin mo this is unconstitutional, you can always file a relief before the Supreme Court. Yun nga yung petition for certiorari. Because at the end of the day, yung korte naman na magsasabi kung may maling ginagawa ang Kongreso eh. So, ayun. And then after that, nung paggabi na, inulit na naman niya to. So, sinasabi na naman niya yun. Kaya sinabi ko sa kanya na constitutionally mandated din tayo
na ito nga yung in aid of legislation, nasa power din ng Kongreso to under the Constitution. So in fact, dun sa aming internal rules, sinasabi na kahit na may pending case before the quasi-judicial body, criminal, administrative, hindi po pwedeng ipatigil itong klaseng mga investigasyon na kagaya nito, lalong-lalo na if it will fall under the category of in aid of legislation. So, yun po yung mga naging argumento po namin dyan. Okay. Sige, sir. I think, Vice President, patungkol dun sa treatment ni Zulaika Lopez, no? Nasagot na naman yung substantively. Pero gusto kong tutukan yung mga lumabas kahapon sa hearing kasi ang tagal yung inuntay itong mga opisyal ng OVP para mag-appear. Ano ba yung mga nakuha niyong significant doon sa kanila? Well, unang-una, nakita natin, very evasive na naman din sila. Iba na naman ang tinuturo nila na nag-liquidate. Especially dito si Gina Acosta, I was surprised, no, na sinasabi niya pagka-withdraw niya, yung pera binibigay niya sa isang colonel. Which is sinasabi nga namin, siya yung banded officer hindi naman yung colonel Tapos pag tinanong mo siya kung sino-sino yung mga tao na kanino niliquidate, hindi daw niya kilala dahil hindi naman daw siya yung nag-liquidate noon. Kaya medyo, again, ang hirap na naman. May baribago na naman silang mga personality na tinuturo. Ganon din kay Edward Fajarda. Actually, Christian, alam naman natin pag ikaw yung banded officer, siyempre ikaw ang mananagot dito sa pera. At remember, Christian, ang pinag-uusapan natin dito, hindi naman nila personal money to. Ito'y pera ng taong bayan na pinagpasapasahan po nila. Ang masakit dito, yung accountability nasa kanila pero hindi nila alam kung kanino. Parang medyo mahirap paniwalaan considering the fact na kagaya ni Gina Acosta, since during the time na mayor si Vice President Sara Duterte sa Davao, siya na rin yung special disbursing officer. So parang, 'di ba, dapat familiar na siya sa ganitong klaseng trabaho at alam niya, being siya yung banded officer, siya yung may pananagutan dito. Teka, so, kasi pinapanood ko yung testimonya ni Gina Acosta, pati nito si Edward Fajarda. No? Doon muna tayo kay Gina Acosta po, sir. Naniniwala ba kayo na talaga hindi niya alam yung detalye ng disbursement? Ang talaga nakakaalam yung designated na security officer? Tingin ko parang napakahirap na paniwalaan. Hindi ako convinced sa kanyang mga sinabi. Okay. Pero din po ba kay Edward Fajarda? Bilang SDO naman ng DepEd, nung pinamumunuan ito ni Sara? Yes, hindi ako, Okay. kasi alam mo, Do you get the sense? Itong grupo nila, Go ahead, sir. Go ahead. Sila Fajarda at saka itong sila Acosta, Christian, yung trust and confidence mataas. Matagal na nilang kasama to. Ito naman yung mga bagong personality, tingin ko hindi naman ganun nakatagal yung lalim ng samahan nila. So parang sa akin lang, parang ang hirap naman paniwalaan na bigla mo na lang ibibigay yung pera sa mga taong hindi mo naman ganun kakilala. Diba? So parang hindi siya believable yung kwento. Tsaka diba, nakalagay dun sa patakaran, yung Joint Memorandum Circular 2015, ang answerable dyan yung SDO, dahil binabanggit nyo nga sila yung banded persons Yes. doon sa agency. Pero kasama rin yung head of agency, di ba? So basically, it's Sara Duterte and the two SDOs. Tama po ba? Yes, definitely. Sila yung mga nakapirma doon. Wala naman doon sa lahat ng liquidation report, sa lahat ng mga wala naman doon yung mga binabanggit nilang pangalan The end of the day, sila talaga yan Baka mamaya, just to justify the liquidation, magtuturo sila ng kung sino-sino. Pag-usapan natin, Congressman, yung kasi medyo nakakagimbal yung laki nung salapi na wini-withdraw nila. Diba yung sa isang withdrawhan, ang laki-laki. Pwede po ba pakidiscuss yun? At ano yung
Ano yung medyo nakakabahala sa ganung practice? Iba-iba yung kanilang statement eh. Sinasabi ni Ortonio na they were assisted by Land Bank security personnel. Silang dalawa lang daw ni Gina Acosta. Tapos nung tinanong yung Land Bank, sinasabi na bawal sa policy nila na yung mga security nila ay mag-assist sa ganung klaseng situation. So, doon lang medyo may mga inconsistencies na. Tapos tinanong mismo yung security guard na naka-assign noong time na yun, kung may naalala siya na in-assist niya na ganung kalaking volume, sinasabi niya wala. Nung tinanong siya bakit, kasi bawal nga daw. Alam niya, bawal sa kanilang policy. Later on, nung pinrest si Ortonio lumalabas, meron na naman pala silang dalawang kasama na security. Galing from BPSG. So, doon, alam mo yun, yung paunti-unti, minsan, i-insist na ganito, tapos mamaya, biglang nag-iiba yung kwento. Doon medyo highly suspicious yung mga kanilang mga statement. At makikita mo talaga yung mga inconsistencies. Okay. Just to benefit ng mga viewers, si Lemuel Ordonio, ito po yung Assistant Chief of Staff, no? Ng Yes. VP. Of staff. Okay. Pausapan po muna natin. Kasi di ba, more than 600 million pesos yung pinag-uusapan ng confidential fund dito. 612.5 na, tama po ba? Tama. 612.5. Okay. 500 Doon po muna tayo sa President. Apo. Doon po muna tayo sa sa confidential fund under the Office of the Vice President. Paano raw po ito withdraw at paano na-distribute ng ganong kabilis, yung ganong kalaking halaga? Ang sinasabi ni Gina, pag withdraw ng buo 125, tapos tinurn over daw niya doon kay certain Colonel La Chica, I think. So, doon, nung pagka-turn over doon kay Colonel, hindi na raw niya alam kung ano daw ang nangyari. Itong isa naman, tinurn over din dun sa Colonel naman, yung sa DepEd. Nolasco. At although dito sinasabi niya, weekly ang pagbibigay niya ng pera, between 4 to 6 million. Pero pagdating sa liquidation, hindi alam. O nga. Pero sino na po ba itong dalawang colonel na ito? At bakit sila sumulpot sa eksena? At ano yung connection nila sa DepEd at saka sa OVP? Tingin ko, to be honest with you, Christian, sila yung sila yung mga security. So, tingin ko, just to justify na ito'y ginamit sa tinatawag na intelligence, so they have to use these people. Ipapatawag niyo rin po ba itong dalawang ito? Yes, definitely. Okay. And do you also get the sense, kasi ito yung nung pinapanood ko yung proceedings yun, parang may napapansin ako, mukha bang merong effort to protect the Chief of Staff, si Zulaika Lopez? Kaya naging ganun yung parang kwento nila nung nagsalita na po sila finally? Oo parang lahat sila na wala nang alam Biglang iba na yung may alam. Samantalang nung tinanong dati si Sanchez, si Atty. Sanchez, tinanong siya kung sino lang nakakaalam ng mga liquidation na to. Ang tinuturo si Gina Acosta, si Zulaika Lopez, at ang head ng agency, which is the Vice President. Ngayon parang lumalabas, iba na naman ang tinuturo nila. So, tingnan natin kung ano naman yung kwento dito. So dito sa mga lumalabas so far, mukha bang mas nabobolster yung suspicion na malaking bahagi ng confidential fund ay baka na misuse? Mukhang ganun ang lumalabas. Kasi parang hindi naman kapanipaniwala na yung mismong disbursing officer, hindi mo alam kung saan napunta yung pera, kung kanino napunta. Diba? Unless wala talagang liquidation na nangyari. Tsaka, Congressman, di ba may binanggit si Edward Fajardo ba ito? Napaamin siya na nag-distribute siya ng different amounts dun sa ilang mga DepEd superintendents. Tama po ba? Tama, dun sa bank account
na dineposito nila. So, hindi naman niya maitanggi dahil may mga conversation through text messages. At yung number na ginamit ay pinatanong sa kanya kung number niya yun at inamin naman niya na number niya. Nga, so bakit ganun? Bakit daw nakatanggap? Galing ba raw sa confidential fund dyan clearly? At bakit nakatanggap yung ilang superintendents? Ang sinasabi niya, dahil may mga iba daw doon nag-abono. So para ma-cover up yung abono, nire-reimbursan sila. Pero alam naman natin na ito'y bawal. Dahil kung yung confidential fund na panggagalingan nito ay ang purpose nito is for intelligence gathering, no matter how lawful or legitimate the purpose, hindi po pwede kasi hindi naman yun intended para doon. So that is a technical malversation. Ito pala, Congressman, no? Sa mga huling pag-uusap po natin, nililinaw niya naman lagi na kung sa basis ng pag-uusapan, merong basehan para mag-file ang impeachment complaint against the Vice President. Pero with his latest findings at saka yung outburst siya ng Sabado, do you think mas lumakas yung ganong kaso kung magkakaroon man? Ako, right from the very beginning naman, sinasabi ko, unless and until may ipaliwanag ito ng maayos, talaga namang lagi may basis, di ba? Ang question lang naman dyan, kung ito ay itutuloy. Because until now, hindi pa rin naman namin napag-uusapan yan ng mga miyembro ng committee. Siguro tatapusin muna namin ito and then we will tackle kung ano mga legislation. Yung pa, ang isa sa mga nakita namin, yung weakness ng SDO, dapat yan talaga, we have to set certain parameters sa mga SDO na binibigyan ng ganitong klaseng pondo. Kaya yan, idadagdag natin yan sa mga legislation na ating ipopropose. So on top of that, siyempre kung ano pa yung mga ibang recommendation na nais ng mga kasama natin, isasama natin lahat yan sa committee report. Pero outside of your committee, yung Committee on Good Government and Public Accountability, and outside your role as the chair of that committee, yung pananakot ba ng Vice President laban sa Pangulo, sa Speaker at saka sa First Lady, matibay po bang ground yun na pwedeng gamitin in case of an impeachment complaint? Well, that is something na medyo dapat talagang pag-aralan kasi hindi naman yan ordinaryo yung tinatakot mo. Ang tinatakot mo ay yung presidente. Tandaan po natin, ang presidente ang nagre-represent sa ating bansa. In fact, kung makikita mo, ang pinaka-secured na tao dito sa atin ay ang presidente. Dahil pag ang presidente may nangyari, siyempre, ang epekto niyan ay sa buong bansa natin. Alam mo, Christian, nakita ko lahat yung mga news clippings, pati sa ibang bansa, nakakahiya itong nangyari. Pero ang paliwanag niya afterward, siguro medyo nahimasmasan. Sabi niya, conditional threat daw yun. Bilang abogado, is there such a thing as a conditional threat? Napanood naman natin, di ba? Lahat naman tayo, yung nakita natin to, medyo disturbing talaga, tsaka talagang nakakatakot naman talaga. Sinabi niya na totoo na nakausap na niya. Kaya medyo hindi mo to masasabi. Tsaka whether conditional o hindi, still threat yan . Ang tinatakot mo, buhay ng presidente, ng First Lady, at saka ng Speaker of the House. Pag ganito, sa mga kwentuhan niyo sa mga kapwa-kongresista niya, medyo ano ba yung naging prevailing reaction doon sa kanyang threat, yung kanyang meltdown sa video niya, sa mga kwentuhan niyo? Well, siyempre, hindi mo maalis na mag-worry kami lahat, no? And hindi mo rin maalis na ma-question din yung condition ng mind ng ating Vice President. Bakit niya, sabi nga, meron akong isang narinig na sinasabi, this is the first time na may ganyang nangyari politically. I mean, maraming away sa politika, but you don't say it publicly. Pero ito, ibang klase, talagang nakita naman natin lahat, di ba? Napaka
disturbing yung nangyari. Talagang hindi kakaiba, hindi ordinaryo. Ano sa tingin niyo nag-trigger sa kanya? Kasi hindi naman siya ganyan. Siyempre, Duterte sa Duterte, pero hindi pa siya nag-meltdown ng ganyan until dinetain ninyo si Zuleika Lefos. Anong basa niya doon sa connection ng pagkaka-detain sa kanya at saka doon sa pagwawala ng Vice President? Well, siguro dahil na rin sa stress at saka siguro nag-panic na rin. Pero actually, hindi naman ito yung first time eh. If you could recall, nagkaroon na rin siya ng mga press con na kung saan may sinabi pa po siya na yung itatapon niya yung bangkay ng dating presidente, yung ama ng ating Pangulo. Tapos may sinabi pa siya na yung parang pupugutan ba niya ng yung ulo ni PBBM. So medyo na to eh. Yung imagination niya, 'di ba? Pero ito, alam mo, medyo serious yung mga sinasabi niya. Talagang nakakabahala. Hindi ito maiisip ng may maayos na pag-iisip. Okay. Congressman Joel Chua, alam ko very busy kayo, pero maraming salamat po for accepting my invitation for this interview. Maraming salamat, sir. Abangan po namin yung susunod na pagdinig niya sa Friday po, tama po? Tama po kayo. Okay. Sige po. Maraming salamat si Manila Congressman Joel Chua, tagapamuno po ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Magandang araw po. Maraming salamat po. For si Congressman Joel Chua. So, dami nangyayari po, no? So, this is the first of our double header for tonight. So, bye-bye for now. See you in a while. Maraming salamat po again for joining us dito po sa ating panayam na ito. Ako po si Christian Esguerra.